Dalawa ang patay sa tuklaw ng kobra, isang buwan lang ang pagitan sa isang barangay sa Iba, Zambales. Nobyembre 26 nang matuklaw si Mang Arnulfo Maspat, 65 taong gulang, habang nagtatabas ng damo sa kanal ng patubig. At nitong 21 ng Enero, natuklaw din at namatay si Mang Carlito Abong, 58 anyos, habang nagpapatubig ng palay. Lumalapit na sa akin. Kumakaway na. Kinakawin niya ako. Tol, nagagat ako ng ahas, sabi niya. Kung saan ka ako? Yan lang sabi niya. Sa paloy mo, sabi sa akin. Kasama po natin si Rex Tuklaw. Eksperto po yung maghanap ng ahas. Kaya lang, makita man po natin yung ahas na yon, hindi po ibig sabihin na wala na kayong peligro doon. Kumbaga, gusto lang po naming matest kung bakit nangyari na sa loob lamang ng 2 buwan, 2 din ang namatay sa tuklaw ng ahas. Baka infested yung area. Sir, tinawagan po ng ospital, tinawagan rin po namin lahat ng ospital sa buong Zambales hanggang umabot po ng Pampanga. Public man po Friday. Wala raw pong available na Friday. Dahil sa takot ay kinontak kami ng pamilya upang suyurin ang kanilang lugar para hanapin ang mga ahas. At bukod sa amin, isa pang grupo ng mga nanghuhuli ng kobra ang kanilang inimbitahan. Diyan po yung tinanim namin, nakapalakad po yung hose. Magbabalot po sana siya, mag-ikot po sana siya ng hose. Pagbalik po niya, doon po siya nadali dito po sa may kalagitnaan. Nakita na po siya ni uncle ko, dito po nakapisto yung uncle ko, nakita po siya nakaupo. Tapos bigla na po siya pumunta doon dito. Tumakbo daw po eh. Tapos sinabi po doon sa kapatid po niya, kay uncle ko, na natuka daw po siya. Tinuro po niya dito natuka. Dito daw po sa may daliri. Pagdating po doon sa amin, iba na po yung itsura niya. Nag-decide na po yung mga kamag-anak namin na dalhin sa ospital. Diyan po sa Iba. Para magsaysay po. Wala po silang stock na anti-venom. Dito pa lang po yung time na yun, pinakain na po siya na yung mapait po ng dahon. Tawag doon, ikoy balaki po tawag dito yun. Pinaliliwalan po na nakakapagpabagal daw po ng daloy ng venom papunta sa taas. Pinakain po siya dito. Pagdating ko naman po doon, iba na rin yung niya. Yung laway po niya, tumutulot na rin po yun. Hindi na po siya makapagsabi. Pero last ko sa kanya po yun, bigla po siyang sumigaw. Sumigaw po siya na parang hindi po niya maisar yung bibig niya. Ayun o! Ayun o, may butas pala dito. Diyan kami nakakuha ng isa eh. Ayun o. Video. Yeah, video. 2 video pa ya. Video. Nandun lang sa bato. Alaki. Ayun oh. Oh. Nandiyan lang oh, sa bato. Nakakuha kami na ito dyan. Parang ganyan ako kayo. Diyan din sa loob. Kita ko na yung nakita namin yan sa daan. Ganyan din kalaki. Laki yung maas dito. Sobra. Oh, kabro po. Ay! Ay, kalaki.
Katya sa bag. Nandun lang sa bato. Sa mga butas sila yan eh. May kasama kayo yan dyan, kuya? Yan na napapasok namin dyan. May mga butas Pasok pa lang. Papasok pa lang? Galing dyan, oh. Hindi siya nakuha na baka isa na po rin papakatan dyan. Ano kayo? Kasi nagpadiretso po siya dun sa nananawak. Nagtatandok po. Nakarating po kayo sa nagtatandok? Opo, kailan pagdating niya doon, sakto naman wala yung bata na nagtatawak kasi yung diyanan niya namatay. Saan eksakto po siya sa... Dito po. Dito po. Tinapalan po namin ng ano yan, yung damong ano, yung pinangkukontra po sa dagat ahas. Tinapalan na po nila dito. dito po kasi sa pagprobinsya po kasi ang dami nating pinaniniwalaan ng mga gamot. Tapos may pinanguya-nguya po sa kanya, halos hindi niya kayang nguyain at naninigas na daw yung dito niya. Tawak, tandok o albularyo, karaniwang takbuhan ng mga natutuklaw ng ahas sa probinsya. Dito rin tumakbo ang kabarangay nila na si Mang Arnulfo Maspat. Nung nagtatabas po ng mga damo, Damo. matataas na damo, eh, nilubog niya na yung paa niya doon sa may mismong irrigation na, yun sa kanal. Doon siya nakagat. Nakagat ako ng ahas, sabi niya gano'n. Tapos, takbo na lang siya. Parang ano na rin si tatay, nagpanik agad. Tapos parang na-nervyos, kaya alam niya na siguro yung mangyayari pag ano. Pagkatapos po nun, punta siya ng kubo namin para kunin yung service niya, tricycle. Niyay niya na si nanay ko, bakit nakagat ako ng ahas? Sabi niya, baba na sila dito sa baryo namin. Naisip niya agad na magpatandok muna. Pagdating sa tandok, umiyak na si mother ko kasi nangingitim na daw yung labi niya dyan. Nakuhaan naman siya ng dugo. Tapos, nung feeling na ate ko hindi na kaya dyan, sa ospital na, dali na natin sa ospital, sabi niya. Pagdating sa ospital, sumunod na kami. 50-50 na siya doon. Tapos, ayun na, coma na siya. Walang antivenom doon sa... Wala pong antivenom na sinasabi ng doktor. Sabi nila meron daw available sa Candelaria. Kaya lang, isa lang yung gustong ibigay sa amin. nakalipat kayo ng Candelaria? Hindi po. Gamot lang po yung bibili namin doon. Nakakuha kayo ng isang... Isa. Pero marami silang available. Isa lang yung kahit bayaran namin, kahit mahal, hindi pa rin nila binigay sa amin. Isa lang talaga. Nakalimala rin yung kabila? Kailan po yung mga malaki? Nakalimala ka na ba? Dalawa yata sila. Ikaw ba yun? Anong yung message nyo? Ano yung message nyo? Ano yung message nyo dun sa mga cobra na nakatira dito sa palayan nyo? Cobra, magsilitawan naman na kayo. Mas maaga, dito pa sila. Magpiperwisyo pa. Sana po, lahat po ng hospital, private man o public, may nakalagay po anti-venom. Para in case po na may mga ganyang kalagay sitwasyon, may natuklaw po, agad pong maagapan. DOH, hindi po ganun kalaking bagay na gawan natin ng paraan na magkaroon tayo ng sapat na supply ng antivenom. Napakarami na po nating mga kababayan na
natutuklaw ng ahas, nakakarating ng buhay sa mga ospital pero namamatay din kalaunan dahil wala pong antivenom. May tawag na naman tayo bukas sa kamiling. Nakagat na naman po ng cobra, patay. Kulang tayo sa anti-venom. Nakahuli tayo ng isa dito. Kung saan nakagat si sir dito, doon natin nahuli yun. Ganun pa man, hindi natin masasabi na yun yung nakatuklaw kay Mang Carlito. Dahil yung mga cobra kasi natural habitat nila Natural ito. habitat. Kaya although yung mga kasama natin ay nakahuli ng ilang piraso, hindi po ibig sabihin na wala na pong mga cobra dito. Yan naman pong mga Philippine cobra, hindi po tayo susugurin yan, hindi po tayo kakagatin yan, not unless na maapakan mo siya. Dapat nyo lang pong gagawin pagka nasa bukid kayo, tinitingnan nyo lang po yung inaapakan nyo. Tsaka nakabota po. Nakabota. Kung masukal, safe yung magdala ng patpat at medyo ihampas-hampas sa dam. Pag naramdaman po kayo ng cobra, lalayo po siya. Kaya yun, si Nanang, muli po nakikiramay po kami sa... Salamat po kami. Ay, nakikiramay po. Po. Sana po hindi na po maulit. Ingat-ingat lang po yung Opo, kailangan ingat natin. lang po dito. Tinitignan po natin yung inaapakan natin. Okay. Okay. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video.